Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kadalasan sa nagpapatatag ng pundasyon ng isang bansa ay ang maganda at maayos nitong sistema ng infrastruktura. Maaaring ito ay para sa transportasyon at komunikasyon tulad na lamang ng mga riles at mabilis na koneksyon ng internet o maaari ding para sa pagpoproduce ng enerhiya tulad ng mga pipelines at mga wind farms. Ang mga klase ng infrastruktura ay hindi na lamang mahalaga para sa pagpapalago ng ekonomiya ng isang bansa, kundi sinisiguro din ito ang seguridad ng isang bansa. Kung ang isang kalsada o ruta sa karagatan ay natatakpan o nahaharangan, malaki ang magiging epekto nito sa bansa lalo na sa ekonomiya nito. Isang halimbawa na lamang nito ay ang mga na-stranded na mga container ship sa Suez Canal. Isang barko lamang na na-stranded sa rutang ito sa loob ng halos 2 linggo. Bilyong-bilyong dolyar na agad ang nawala at nasira. Sa ngayon ay may 6 na pangunahing mga choke points na nagkokonekta sa mga ruta ng barko sa mundo. Ito ay mga man-made channels tulad ng Strait of Hormuz, Bab el-Mandeb Strait, the Strait of Malacca, Strait of Gibraltar, Suez Canal at Panama Canal. Sa mga lagusan na ito, nakasalalay ang halos lahat ng mga kalakal na nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo, kasama na din ang langis at gas. Kaya naman malaking bagay ang ginagampanan ng mga ito sa pandaigdigang ekonomiya. Ang Strait of Malacca ay isang hotspot para sa majority ng mga Eastern Asia boundaries para sa fossil fuel traffic. Kung susumahin ay nasa 61% ng annual global petroleum ay dito dumaraan. Ito ang pinakamabilis na ruta sa karagatan mula sa Pacific patungong Indian Ocean at pabalik habang hinahati din ito ang mga hangganan ng rehiyon. Ang Strait of Malacca ang siyang naghahati sa Malaysian Peninsula at Singapore mula sa Indonesian island ng Sumatra. Sumusukat ito ng nasa 1.7 miles lamang. Ang pinakamakitid nitong kipot at tila bote ito ng long neck na dinadaanan ng nasa mahigit kumulang 300 mga barko araw-araw na may kargang mga nasa 16 milyong bariles ng langis. Malaki ang pagdedepende ng bansang China sa Strait of Malacca upang makipagkalakalan sa Europa, gitnang silangang Asya at sa Afrika. Ang mga rehiyon na ito ay napakalaki ng naiaambag pagdating sa pangailangan ng China ng kanilang supply ng enerhiya na sa katunayan, nasa 78% ng total Chinese oil imports ay dumaraan at pumapasok sa Malacca Strait upang marating ang mga malalaking syudad sa eastern coast nito. Ang pagkakablak o pagharang sa rutang ito ay magdudulot ng malaking perwisyo sa ekonomiya ng buong Asya, pero ang higit na pinakaapektado ay ang bansang China. Sa nakalipas na 3 dekada, ang China ay nakaranas ng mabilis na paglobo ng kanilang GDP. At yun ay dahil sa kanilang mga international trades. Mahahalata na malaki ang pagdedepende nito sa mga international tradings dahil kung noong taong 2009 ay umabot lamang sa 108 million containers ang kanilang ginagamit, tumoble ito noong taong 2019 at umabot ito sa 242 million containers. Malaki ang magiging kawalan ng maraming mga bansa lalo na ang China kung magkaroon ng blockade sa Strait of Malacca. Bilang ito ang pangalawa sa pinakamabilis na ruta mula sa Asya patungong Europa at nagkokonekta sa Indian at Pacific Ocean. Sa kasalukuyan, ang bansang China ay naglaan ng mas matibay na paraan upang maprotektahan nila ang kanilang interes sa naturang ruta. Una ay gagawa sila ng land-based oil and gas supply network at mas palalakasin pa ang kanilang hukbong pangdagat. Maglalagay sila ng mga pipelines na siyang pagdaraanan ng kanilang mga langis na inaangkat upang hindi na nila kailanganin ang Strait of Malacca para makakuha ng langis mula sa ibang mga bansa. Ito yung tinatawag nilang gas and oil networks na nakalatag sa China-Myanmar Economic Corridor, habang ang isa pa naman ay kasalukuyan pa nilang pina-finalize na oil line ay ilalagay naman sa China-Pakistan Corridor. Ang pipelines ay tatakbo mula sa Quiapo Port sa bansang Myanmar at dadaan sa mga bulubundukin hanggang makarating sa Yunnan Province ng China.
Ang proyekto na ito ay malaki ang tulong sa supply ng langis sa China na kung matapos at mapagana ay matatakpan nito ang nasa 16.3% na gas domestic needs ng China habang 14% naman mula sa kanilang oil domestic needs. Habang sa kabilang banda naman, ang pipeline ay magsisimula sa isang port sa bansang Pakistan at kukuha ng gas at langis mula sa Persian Gulf patungong Kashgar na tutuloy sa Xinjiang, isang probinsya sa China. Ang pipeline na ito ay hindi na lamang makakaiwas sa paggamit ng Strait of Malacca, kundi lalagpasan din ito at hindi na dadaan malapit sa India, ang isa sa mga mabigat na kalaban ng China pagdating sa ekonomiya at puwersang militar. Subalit maraming mga pagsubok ang kahaharapin sa pagpapagawa ng mga proyektong ito ng China, mula sa mga delikadong sitwasyon na ihahatid ng mga kabundukan at kagubatan sa Eastern Burma at nagyayelong temperatura sa parte ng Pakistan. Bukod dito, mas magiging mahal din ang presyo ng langis at gas pagdating sa China. Isa pa sa mga tinitingnang paraan ng China upang mas mapatatag ang seguridad ng kanilang interes sa Strait of Malacca ay sa pamamagitan naman ng pagpapalakas ng kanilang Navy. Mas pinagtutuunan nila ngayon ng pansin ang pagde-develop ng kanilang armas para sa kanilang hukbong pangdagat. Patuloy silang dumidiskubre ng mga makabagong kagamitan para protektahan ang kanilang interes sa karagatan. Sa katunayan, ang bansang China ay pilit na ginagaya ang US Navy Amphibious Expeditionary Group na may makabagong armas pangdagat at mga sundalong sumabak sa matinding pagsasanay. Ang mga battalion-size na grupong ito ay maaaring i-deploy sa kahit saang parte ng mundo na binubuo ng nasa mahigit kumulang 1,200 mga units na armado ng mga makabagong kagamitang pangdigma na kayang magsagawa ng mga operasyon mula counter-terrorism at mga disaster reliefs. Ayon sa pagtatansya ng Amerika at ng Japan, ang Chinese Marine Corps ay nadagdagan mula 10,000 mga tauhan noong taong 2017 at umabot na mga nasa 25 hanggang 55,000 mga tauhan noong taong 2020. Mula sa mga satellite imageries, makikita din na ang China ay ginagawa ang kanilang third type O-75 na isang 40,000-ton helicopter carrier at kakatapos lamang nilang gawin ang kanilang 6th exemplar type O-71, isang barko na may magandang dock para magamit sa pagde-deploy ng mga hovercraft at iba pang mga amphibious landing vehicles. Sa isang congressional audition, ayon sa isang senior analyst sa taong 2035 ay dodoblehin ng China ang kanilang fleet. Magkakaroon sila ng 6 hanggang 8 klase ng O-75 at 8 hanggang 10 klase naman ng O-71, habang dadagdagan din nila ang kanilang mga puwersang nasa labas ng China. Kasama na dito ang kanilang puwersa na nasa West Philippine Sea. Mas daragdagan din nila ang paggawa ng mga base sa ibang mga bansa bilang kanilang mga strategic points at magsisilbing maritime strategy ng China. Ilan sa mga bansang napipisil ng China na pagtayuan ng kanilang mga bagong base militar ay sa Sri Lanka, Cambodia at Pakistan. Ang mga baseng ito ay magiging malaki ang tulong para sa China upang mas mapalawak ang kanilang impluensya at dominasyon sa rehiyon. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kanilang pinakaunang military base na itinayo sa Djibouti sa bansang Afrika. Itinayo ito noong taong 2016, subalit ngayon ay napakalaki na ng lugar na ito at meron na rin mga underground ammunition deposits, helicopter hangars, aviation fuel storage, banking facilities na kayang mag-accommodate ng mga destroyer-sized vessels. Ang Strait of Malacca ay may tuturing na pinakaabalang commercial crossing sa buong mundo at pinakamahalagang strategic place para sa maraming mga bansa sa Asia. Nasa 60% ng world maritime trade transits ang dumaraan dito at naghatid ng supply sa China upang mapagana ang kanilang mga sasakyan gamit sa mga kabahayan, factory at mga kumpanyang gumagamit ng langis at gas. Kaya naman gagawin ng China ang lahat upang maprotektahan ang bahaging ito ng karagatan dahil kung sakaling magkaroon dito ng problema ay malaki din ang tsansa na tumigil din ang mundo para sa China. Kahit pa makadiskubre sila ng ibang mga mapagkukunan ng langis at gas sa kanilang bansa, hindi pa rin masasabi ng China na sasapat ito upang punan ang kanilang malaking pangangailangan. Masasabi natin na ang Strait of Malacca ang magiging kahinaan ng China, subalit kilala din ng China na hindi nagpapadaig sa kahit sinong bansa at sa kahit anong pagsubok. Tiyak na gagawa sila ng paraan upang maprotektahan nila ang kanilang interes sa lugar, lalo pat handa silang makipagsagupaan sa ibang mga mas mayaman at malalaking mga bansa, mapagtagumpayan lamang ang kanilang ninanais.